We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Illegal structure sa sidewalk sa mga barangay sa Cagayan de Oro City, gipang tanggal sa task group demolition. Canal Brigade sa Davao City, gipahimuslan ang init nga panahon aron malimpyuhan ang mga kanal. Philippine Marines ug US Marines nag-uban sa marine exercise sa Maguindanao del Norte. Ug kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, emosyonal nga nagpasalamat sa katawhan sa pagtambong niini sa araw ng Barangay Pandaitan sa Davao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka mga illegal structure nga nakababag sa dalan sa downtown Cagayan de Oro City, gipang kumpiska. Mga nakaparadang sakyanan sa no parking areas, gipang tikitan sab atol sa gimong clearing operation sa lokal nga kagamhanan. Ari report. Gironda sa mga personahe sa Task Group Demolition sa Cagayan de Oro City LGU ang pipila ka mga barangay sa downtown area sa syudad. Kini ang mga barangay 22, 23, 25 ug 26 sa downtown area. Ang operasyon nakapokus sa paglimpyo sa mga sidewalk nga napuno na sa illegal structures, obstructions ug sidewalk vendors nga giingong illegal nga namaligya kilid sa dalan. Matod sa LGU, usa kini sa hinungdan sa pagkahuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Isa pod nga gatanawon nga dili sad malimtan lugar gyud ang downtown area kay naaman din ni ang pagtipok pod sa kadaghanan sa atong mga katawhan. So at least mabati gyud pod sa atong katawhan nga naay improvement. Og ang ato among ani is continuing ang information and enforcement campaign. Miabot sab sa 13 ka mga traffic violation ticket ang na-issue sa mga personal sa RTA sa mga unattended vehicle nga gibilin ra kilid sa dalan. Magpadayon matud pa ang mga surprise inspection nga himuon sa Task Group Demolition aron malimpyuhan ang kadalanan sa dakbayan. Sa publiko, di na nato hulatan nga kita pa magian pa nato sa atong mga clearing teams. Kung dili, kung nakita nato nga natay mga violations, voluntaryo nato nga i-correct and i-observe nato ang mga pertinent laws ordinances. Samtang gilaraw sab karon sa lokal nga kagamanan, pinasikad sa igawas nga executive order ni Mayor Rolando Uy ang pagmugna og City Road Clearing Team nga motutok sa mga kadalanan sa dakbayan, ilabi na sa downtown area. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Philippine Marine Corps ug US Marine Corps naghiusa sa pagpahigayon og marine exercise sa Maguindanao del Norte. Tinguha matud pa sa mong aktibidad nga mapakita ang importansya sa bilateral exercise ug ang makatuon sab sa matag grupo. Ang report ni Abby Caballero. Makit-an kining sakop sa Philippine Marine nga daw dunay gisulong dinhi sa Barangay Penansaran, Dato Blasin Suwat, Maguindanao del Norte. Taod-taod, nagpinusilay na sila batok armadong grupo. Mas nagkainit pa gyud ang sitwasyon dihang migamit na og granada ang kalaban. Daling midugang og puwersa ang Philippine Marine. Mitabang na sab ang US Marine Corps ngadto sa Philippine Marine. Dunay mga nasamdan og namatay sa kalabang grupo. Apan kining tanan,
Parte lang sa marine exercise nga gilangkuban sa Philippine ug US Marines. Usa matud pa kini ka comprehensive bilateral exercise program. Meron siya mga series of subject matter expert exchange focusing po ma'am sa communications, sa tactical combat casualty care, subject matter expert on jungle, urban and marshland operations. Tumong niini nga ma-improve ang amphibious operation capabilities sa mga partisipante. Gani sumala kang Second Lieutenant Helen Rabara, dakong oportunidad nga makapartisipar siya sa samang aktibidad kauban ang US Marine. Maraming mga na-impart ang mga US Marines sa amin, napakagandang experience. Daghan sabdaw na tun-an ang US Marine ngadto sa Philippine Marine. They're incredibly capable of doing their jungle patrolling, which is a skill set that we don't practice as often. So we've been able to learn a lot about how they move and communicate and fight in the jungle. And I hope that they've learned from us too. Tinguha sab sa maong aktibidad nga mas mapakusgan pa ang alliance sa nasangpit nga mga grupo. You know, any time that we have a chance to work together, it'll strengthen that alliance, and we really just love any opportunity to work together. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki sa Matalam, Cotabato human matud pa misukol sa otoridad aton sa pagsilbi of warrant of arrest bato kaniya sa iyang balay. Ani ang report ni Justoni Humamil. Isilbi lang utang ato sa 28 anyos nga lalaking suspect ang warrant of arrest bato kaniya kalabot sa kasong paglapas sa RA 10591 ug RA 9165 sa iyang balay sa Barangay Marbel, Matalam, Cotabato, Martes sa buntag. Apan una pa man nasilbi ang warrant of arrest, gipaarakan na sa target ug makaubanan niini ang otoridad. Patay diha-diha dayon ang suspect samtang nakaikyas ang iyang makaubanan. Sumala sa kapulisan, gikonsiderang high value target sa national level ang suspect nga usa ka mag-uuma. Na-recover gikan sa suspect ang 24 ka pakete sa gituang shabu ug usa ka M16A1 rifle Hydramatic nga dunay mga bala. Gidala na ang patayng lawas sa suspect ngadto sa iyang pamilya aron ilubong subay sa tradisyong Muslim. Sa General Santos City, arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki humanangawat na og pinya. Nakuhaan pa og illegal nga droga sa landfill sa Barangay Sinawal. Sa investigasyon, naaktuhan ang suspect nga nangawat og mga pinya sa usa ka plantasyon sa lugar nga gipangkarga niini sa iyang sidecar ug gilayong nadakpan. Diyang gikapkapan ang suspect, didto na na-recover ang 4 ka pakete sa giingong shabu. Magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ug theft ang suspect. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Adlaw-adlaw ang operasyon sa mga sakop sa ginatawag nga Canal Brigade sa Barangay Daliao sa Toril District, Davao City nga mo'y gitahasan nga manghinlo sa mga drainage sa mga barangay. Atong saro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara katunga sa kining mga barangay paid sweepers ang gihimo nila ng mga sakop sa ginatawag nila nga Canal Brigade dinhi sa Barangay Daliao, Toril District, Davao City. Ang maong inisyatibo sa barangay na kung tabang matud pa aron nga malikayan ang pagbaha. Sa higayon nga mubunok ang ulan resulta sa kining mga baga kaayo nga lapok o mga basura nga nagbara sa mga kanal. Gilusong sa mga sakop sa ginatawag nga Canal Brigade ang kanal sa Sitio Camarin, Barangay Daliao sa Toril District, Davao City aron pang palahon ang bagang lapok nga napondo nga duna nasay nagkariiyang klases sa basura. Kini adlaw-adlaw ginabuhat sa anaa sa 19 ka mga sakop sa Canal Brigade. Matud pa, gipahimuslan na nila ang init nga panahon nga limpyuhan ang mga kanal aron ugaling moabot ang ting-ulan. Wala na'y masinati nga pagbara sa mga kanal. Nagsunod lang jud ko sa City Ordinance no, nga kaning solid waste management kay natanaw na ko mga kanal na nato manggod na puno og basura. So that is why nga paglingkod yun nako ako yung silang gi-organize kaning grupuha mga Canal Brigade nato nga maoy mo maintain sa kalimpyo sa ato ang mga drainage diri sa among barangay. Ang kalimpyo sa kanal maoy kasulbaran matud pa sa pagbaha sa ilang barangay nga resulta sa nagbabag nga mga basura sa matag mubunok gayud ang ulan. Mga 3 months na karon nalibot na po ang 29 ka purok diri sa atong Barangay Daliao.
Then gani ang uban nagbalik nami sa ubang sitio. So dili na kayo nga grabe kay tungod sa everyday may nagatrabaho. Kung kaniadto kining kanal sa sitio Camarin, ang katunga niini nabulit na gayod sa Bagang Lapok. Apan sa ipahigayon karong buntag nga operasyon sa mga sakop sa Canal Brigade ato makita na dinhi ang ground no sa mismong kanal. Ingon man doon na say makita nga mga gagmay nga mga isda nga naglangoy-langoy dinhi. Busa, ilabihan ang pagpasalamat sa mga residente sa maong programa sa barangay. Kay dako jud kay namong problema kaning kumuulan gani. Mubaha gyud siya. Ginahinlo-hinloan na mo ni diri sir pero di man gyud mo makaya gud kay tungod sa diha na lang daan, baran na kanang diha daan kay daghan man sagbot. Nya igo ra mi magkuhit-kuhit ang taon diri kay labi na way mga laki kaayo. Sara, bisan doon na mga empleyado sa barangay nga nakatutok sa pagpanglimpyo sa mga kanal, pahimang na gihapon sa mga residente nga dili magpasagad no ug dili lang magsalig sanglit kinahanglan gihapon ang makanunayon nga pagpanghinlo labi na sa mga kanal sa tugkaran. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Crime rate sa unang quarter karong tuig 2024 sa Northern Mindanao mikunhod kung itandi sa susamang panahon niadtong 2023 sigon sa kapulisan. Busa mas paningkamutan matud pa nila nga mamintinar ang peace and order sa tibuok rehiyon. Ani ang report. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga miubos sa 19.58% ang crime rate sa Northern Mindanao sa unang quarter karong 2024 nga ubos kung itandi sa susamang panahon niadtong 2023. Sa datos sa Pro10, gikan 572 8 focus crimes nga natala niadtong 2023, anaa lang sa 460 karong 2024. Ang 8 focus crimes ang nagunang krimen nga ginatutukan sa kapulisan. Kini ang mga kaso sa theft, rape, murder, physical injuries, robbery, carnapping of motorcycles, homicide o carnapping of vehicles. Atong mga coordination with other law enforcement agencies ug labaw sa tanan ang kinig yung cooperation o coordination sa ato ang katawhan ngadto sa ato ang kapulisan, which is ato nakita na pinaka-vital importance gyud. Pasalig sab sa buhatan nga mas paningkamutan pa nila nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Padayon ang ilang mga intelligence gathering nga ginahimo aron mapugnan ang mga daotang laraw sa Northern Mindanao. Always ato alang i-maintain kung unsa ang ato ang gina-implement, and padayon gyud ang ato more on focus kita sa proactive nga approach gyud sa when it comes to our approaches sa mga krimen. Apan bisan pa man nga mikunod ang crime rate sa Northern Mindanao, miubos sab ang porsyento sa crime clearance efficiency kung napasakaan og kaso ngadto sa 8.56% sa unang quarter. Hinoon, mitaas ang crime solution efficiency gikan 61.36% niadtong 2023. Karong 2024, misaka kini sa 61.52%. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka pampasahirong bus o usa ka wingman truck ang nagbangga sa Zigzag Road sa sitio Mangima, Manolo Fortich, Bukidnon. Pipila ka mga pasahero sa bus samdan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daling gipang rescue sa mga personahe sa Manolo Fortich MDRRMO ug Barangay Tangkulan Rescue Team ang mga pasahero sa usa ka pampasahero nga bus paingon unta sa Cagayan de Oro City. Human gidaro sa kasugat niini nga wing van truck sa Zigzag Road, sitio Mangima, Manolo Fortich, Bukidnon, pasado alas 12 sa udto adlong Martes. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pagkaguba sa atubangan nga bahin sa bus, samtang mibabagsab sa dalan ang wing van truck. Nakita na din naman kantos kabaw nga ni overshoot na ang wing van. Na yun ang katong siya ni mangga ni gan siya may gani kinabawi ato sa driver basa-basa mga iyang natak na street dito niya, wag niya ginadirect bitaw. Gidala sa Bukidnon Provincial Hospital ang 12 ka mga pasahero, lakip konduktor sa bus. Hinuon luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang. Sumala sa investigasyon sa Manolo Fortich Police,
nga danlog ang dalan niadtong tungura. Hinungdan nga na-slide ang ligid ug nawada og kontrol ang driver sa truck. Ang wing van truck mao imo agaba sa damage ni truck ni bus ni Artima Ibas o sa mga gastuson sa mga pasahero sa Artima Ibas. Pahimangno sa kapulisan sa mga moagi sa maong dalan nga kanunayong paggahimuon ang defensive driving tungod accident prone ang maong lugar. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipaklaro ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili siya oposisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang buod sab niyang iduso ang reforma sa yuta kuno galing modagan pagka-presidente ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte. Ani report ni Argil Relator. Ato sa iyang pagtambong sa 64th araw ng Pandaitan sa Paquibato District, Davao City, gipaklaro ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili siya oposisyon sa kasamtangang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay mga tuubos, dili ko gusto niya. Kinihuman sa iyang mga pahayag, kalabot sa pagdumala ni Presidente Marcos Jr. sa nasod ato sa mga ipahigayong prayer rally sa managlahing lugar sa nasod. Samtang ni santop sa matud pa sa iyang huna-huna ang pagpatuman og reforma sa yuta. Ipit matud pa sa iyang panahon ang pagpatuman ini. Sanglit mahulog nga walay kitaon ang gobyerno sa buhis gikan sa mga dagkong kumpanya. Panahon na siguro og si Inday ang mapresidente. Ingnon yun ako sa iya, dahil wala man tayo utang. Wala man tayo hatag sila. Wala tayo utang tumuton sa mga dato. Unahan na ng reforma sa yuta, bungkaganan nagko, ihatag na lang sa mga tao. Emosyonal siyang nagpasalamat, igihatagan pa siyang katuigan, aron makahimamat ug makabalik sa lugar nga kaniadto iyang ginabisita panahon nga anaa pa siya sa LGU. Kahilakon ko nga sa niaging mga tuig ang inyong tabang kanako ug ako ug akong mga anak ang nagsilbi karon sa gobyerno. Gipasalig sab niya ang iyang tabang aron matiwas ang pagpakongkreto sa dalan padulong sa sentro sa maong barangay. Akong paningkamutan akong hangyoon ang mga congressman nga mag-amot mangita og kwarta kasi tuod og wa na ko sa gobyerno mangita og kwarta. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Basta tatak GMA Public Affairs, tatak world class. Gani inom ka medalya ang nakuha sa GMA Public Affairs sa prestiyosang 2024 New York Festival TV and Film Awards. Ani report. Duha ka medalya ang nakuha sa The Atom Araulio Special sa 2024 New York Festival and Film Awards. Gold alang sa dokumentaryong Batas Bata ug silver medal alang sa Hingang Malalim. Gila sab ang mga dekalibreng dokumentaryo sa Eyewitness. Silver sab ang nakuha sa Bawat Barya documentary ni Atom Araulio para sa Eyewitness. Bronze medal sab ang nakuha sa duha ka documentary sa Eyewitness. Kini ang Boat to School ni Howie Severino ug Sisid sa Putik ni Mav Gonzalez. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To
To God be the glory. Nakakuha sabog bronze medal ang Sundo nga pinakaunang documentary sa GMA Integrated News 360. Miarangkada sabog wala nagpaulahi ang Black Rider nga midaog og bronze medal. Ang pag-ila sa Black Rider ang unang NYF medal sa public affairs sa drama. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang usa ka lalaki, human gikulata ang iyang kaugalingong inahan. Ang pagpangulata nakuhaan pa og video. Gibasol matud pa sa sospek ang iyang inahan nga mo'y hinungdan daw sa ilang pagbulag sa iyang live-in partner. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa cellphone video, makita kini usa ka lalaki nga ginasumbag ang iyang inahan sulod sa ilang balay sa Purukwan, Barangay Surup sa Governor Generoso, Davao Oriental. Makita usab ang buntis nga igsuon sa lalaki nga nagpakaluoy nga undangan na ang pagpangulata. Apan, gibira pa niini ang iyang inahan o gisumbag sa likod. Gani nakita pa kini sa minor de edad nga anak sa igsuon sa lalaki. Kinsa bidagan palayo og dito na nangayo og tabang sa mga silingan. Sa laing video, makita sa ngit-ngit nga bahin sa gawa sa balay ang lalaki ug inahan niini. Kinsa pa dayong ginasumbag sa lalaki. Gireport sa mga silingan ang hitabo ngadto sa otoridad ug naaresto ang lalaki nga usa ka 33 anyos nga mananagat. Ang suspect natin, nahuli natin is doon na pumunta sa kapitbahay, doon siya nagtago. Pero naituro naman natin ang mga barangay tanod at ang mga witness natin, kaya nasundan natin at nahuli natin. Sa investigasyon sa kapulisan, gisulong matud pa sa sospek ang balay sa iyang inahan pasado alas 7 Lunes sa gabi. Mayroon silang mga alitan before kasi nga iniwan ito yung asawa niya, anong kalibin niya, itong si suspect natin na si Mario. Kaya nung nakainom siya that time, siguro binalikan niya ang mga nakaraan niya na galit na noon ang dahilan na nagalit siya sa mater niya. Sa mga litrato, makita nga nang hubag ang mata sa 51 anyos nga inahan ug dunay mga bunog ug samad sa lawas. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaniya, gisaysay niya ang kasakit sa iyang gibati gikan sa kamot sa iyang anak. Hindi yun nakita, sir. Diabetic pa ko, sir. Hapit na maakit akong ulcer. Nagpakiluoy ko niya, sir, nga undangan ko niya kulata. Gipaong gani niya ang suga, sir, para hindi makitaan nga video sa akong mga apo. Sakit di kayo, sir. Akong kilid, ito yun. Murag yung nangabali akong bukog. Sumala niya, nasuko ang iyang anak tungod gibulagan kini sa iyang live-in partner. Pero giistorya lang daw niya ang live-in partner sa anak. Tungod ginapasagdan ramatod pa sa live-in partner ang ilang mga anak kung muadto na sa lawod ang sospek. Ikaupat na matod pa ang higayon nga gikulata kini sa iyang anak. Gipapriso na niya kini kaniadto tungod sa maong rason. Apan nakagawas lang kay nagpakiluoy kini kaniya. Apan karon, desidido na siya nga kasuhan ng anak kay nahadlok na siya. Kay gibaharan ni ini ang iyang kinabuhi. Katong naagi, sir, nakapasaylo ko sa iya, ha. Kay wala na ko, kuhan lang yun, karon sir, wala na yun ko gibati. Kaluoy sa iyang gibuhat na ko, sir, pati yun ako pakiluoy nga. Undangan ko niya kulata, gitinuod yun ko niya. Kay guwa ko gidagan, ani akong anak, sir, pati yun ko niya, kay nakakita na siyang sundag. Samtang nagbakaluoy ang sospek sa iyang inahan, sulod sa prisuhan. Unya karon unsa gid chat sa imong asawa, imurang anak ni iyang kwaon. Napasakaan na og kasong less serious physical injury ang sospek kinsa wala pa mihatag og pahayag. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Bisan sa grabeng kainit sa panahon, daw gibahagi hapon ang kalsada sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod sa nagpundong tubig. Busa ang mga residente o motorista na perwisyo na. Ani ang atong balitang barangay. Walay ulan apan daw gibaha kining kalsada sa Kasalamatan Drive, Barangay Kasanyangan, Zamboanga City. Busa ang mga motorista o residente
wa na kapugong sa gibating perwisyo. Gwapo kayo, mura nagalangoy. Perwisyo yun, dugay na kayo na. Sumala sa mga residente, kapin usa ka dekada na nga walay hubas-hubas ang napundong tubig sa lugar nga usa sab matud pa sa hinungdan sa disgrasya sa lugar kay danlog na ang kalsada. Por eso malandog, iyo ya quebrado, hermano de mío. Hindi lang iyo, maestra, estudyante, manada, biktima. Bisan na kasi natin pa man og sobrang kainit sa panahon ang Zamboanga City gumikan sa El Nino apan kining tubig baha nga anaa mismo niining kadalanan walay uga-uga. Busa nanginaw sila nga mas solusyonan unta ni sa lokal nga kagamhanan. Sumala sa Barangay Council sa Kasanyangan, dugay na nga problema sa barangay ang drainage sa mong kalsada nga nagbara na tungod na sab sa katugayon. Busa ning baghuay lang, miduso na og resolusyon ang barangay ngadto sa lokal nga kagamhanan aron maaksyonan na kini. Sa karon ginapaabot na lang nila ang pagpahigayon og drainage rehabilitation sa kalsada aron mahubas na ang napundong tubig baha. Kay ulit yung drainage, adis para naman yung tubig na tuloy-tuloy na dadaan ito sa Kasanyangan pati papuntang Rojo. Kasi nandun po yung drainage namin, putol po, hindi po siya continue yung butas papuntang doon sa asinan po. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagpasidaan karon ang Sparkle GMA Artist Center mahitungod sa dili mga otorisadong individual nga naga-recruit online. Aduna kunoy nagpailang Sparkle executive sa nagkadiyang messaging application. Sumala sa Sparkle mga peke kini tungod walay empleyado sa GMA Network o Sparkle nga magpahimo nga maghubo o magtanggal og sinina atol sa auditions, mapa-online man o in person. Dili sab mangayo og sensitibong litrato ang Sparkle. Paymangno ayaw na tubaga kung dunay madawat nga mensahe ug i-report gilayon sa official social media accounts sa Sparkle. Ug timan-i nga ang naka-flash sa inyong screens ang nag-inusarang official account sa Sparkle alang sa auditions ug recruitments. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.